Tira Brigada! Anyari! Oh! Anong nangyari kahapon dyan sa Senado, mga kabrigada? Yan. Yun din yung tanong natin, Brigada Correct. Gabs. Ayun yung malaking question mark. Oh. Anyari? Bakit dalawang oras lang? Ha? Dalawang oras lang daw Dalawa sang yung... naikulong si Naikulong. Ambassador Marcos Lacanilaw. Aba! Oh, ang bilis naman. Na-release agad. Para ka lang para ka lang naghintay ng flight. Oh. O kaya naman Mas matagal pa nga yung flight. O, diba? Pag may flight ka ng, kunyari, 2:00 ng hapon, Oo. dapat mga 10:00, nandun ka na Eh, di diba ba? 3 hours? 3 hours, di ba? At least 3 hours. Oo. Ito, saglit na saglit lang. 2 hours Bilis, lang Oo. na na-detain sa Senado. Oo. Bigyan mo na natin ng konting context, mga kabrigada. Ano nga ba ito nangyari kahapon? Oo. Kasi yung mga kabrigada, na-contempt nga ho, di ba? Ito nga hong si Ambassador Lacanilaw. Yan. Ang kanyang full name ay si Ambassador Marcos Lacanilaw, mga kabrigada. Dahil nga ho sa di umano'y misleading daw Oh. na mga pahayag, mga kabrigada, hinggil ho sa kanyang papel doon po sa Duterte arrest. At dahil doon sa mga inconsistency, doon sa kanyang mga pahayag, Brigada Gabs, inaakusahan siya na nagsisinungaling. Oh, di ba? Una, mga kabrigada, tinanong siya ng mga senador, ano bang papel mo nung ibinyahe si dating Pangulo Duterte galing Pilipinas patungo doon sa The Hague, Netherlands? Eh, sabi niya, Brigada Gabs, nagboluntaryo daw siya na sumama doon. Nag-volunteer lang daw na sumama sa paglipad, at mahatid. Kasi nga siya lang daw yung may ready na passport at the time. Kasi galing abroad eh. So kararating ng Pilipinas, nasa sasakyan pa daw yung kanyang passport. Kaya sa tingin niya, siya yung ready at the time. Nagkataon lang, kaya nag-volunteer siya. Kaya nga eh. Tapos sinabi niya na, tinanong naman siya, Brigada Gabs, ano bang representation mo nung sumama ka doon? Ikaw ba ay representante ng Pilipinas o representante ng Interpol? Yung sinabi niya, siya ay representante ng Interpol. Tapos nung tiningnan, Brigada Gabs, yung papel, yung transfer of custody document na ipinakita doon sa Senado, abay, kitang-kita doon sa dokumento, mga kabrigada, na ang kanyang representation is Government of the Philippines. Ayan. Siyempre, irritated naman yung mga senador. Ano ba ang pinagsasabi mo? Hindi magkatugma yung mga deklarasyon mo doon sa dokumento at saka doon sa sinabi niya sa Senado. Ayan. Pakinggan nga ho natin, mga kabrigada, yung bahagi ng hearing kahapon. Sige nga, play nga natin, mga kaibigan. Hindi mo alam na hindi pala siya dinala sa competent competent judicial authority. Hindi mo alam. Hanggang ngayon, hindi mo pa rin alam. I'm giving you a chance. Opo, kung ano po yung, Mr. Senator, kung ano po yung nabanggit ko kanina, yun po. Nandoon ka the whole time, galing sa tube hanggang doon sa Villamor, nandoon ka. Hindi mo rin alam, hindi mo pa rin alam na hindi siya dinala sa judicial authority. Yes, Mr. Senator. Hindi mo alam. Yes, Mr. Senator. So you're lying. You're lying. Madam Chair, I move to set in contempt Ambassador Lacanilaw. Last chance, hindi mo alam if nilabas sa Villamor si PRRD? Hindi mo alam? Hindi po, Madam Chair. Okay, there's a motion to cite you in contempt. I have to affirm. There being no contrary motion. Yun! Brigada! Mahirap paniwalaan naman kasi, Brigada Gabs. Di ba? Nandun siya eh. Nandun siya sa Villamor Air Base. Kumbaga, hindi nalingat sa kanyang paningin, hindi nahiwalay sa kanyang paningin si dating Pangulong Duterte. Pero yung simpleng tanong na siya ba'y dinala sa isang local court, hindi niya alam eh. Siyempre, mainis yung mga senador. Sabi ko di ba? Diba? Nag-move sila na ipa-contempt, mga kabrigada. At napalaya nga rin, partner. Diba?
Ilang oras lang, sabi mo, 2 oras lang ho, 2 mga oras lang. kabrigada, dun ho sa holding facility ng Senado. Nanatili itong si Special Envoy on Transnational Crimes, Marcos Lacanilao. Yan. Bakit siya napalaya? Ang sabi kasi, partner, ni Senator Amy, mga kabrigada, ay hindi raw pinirmahan ni Senate President Chis Escudero yung contempt order. Yan. Nagsisimula pa lang yung hearing. Yun nga yung pakiramdam ko, Brigada Gabs. Kasi may sinabi si Senador Bato de la Rosa. Sabi niya, hindi ka namin iko-contempt. Hindi kami abusado. Oo. Hindi ka namin iko-contempt dito sa Senado. Sabi ko, nag-post nga ako eh. Sabi ko na, hindi iko-contempt dahil hindi daw sila abusador. Hindi sila abusado. Sabi pa nga ni Senator Amy, ay naku, hindi ko naman ugali yung mag-contempt. Diba? Sabi hindi niya nila pang ganun ugali. eh. May pakiramdam na ako na talagang hindi iko-contempt, Brigada Gabs. Kasi prior to that, di ba, may sulat na si Executive Secretary Lucas Bersamin sa Senado na hindi sila dadalo kasi nga i-invoke nila yung executive privilege, di ba? Na hindi sila pwede magsalita ng mga bagay na pinag-usapan sa isang executive meeting. Pero biglang nagbago, di ba? Biglang nagbago. Paano nabago yung paninindigan ng mga cabinet officials? Kasi parang may nagkausap hindi malinaw kung nagkausap, pero may pasabi kay Senate President Chis Escudero na dadalo na. Dadalo na. Di ba? Una, hindi dadalo. Pero sinabi ni Senate President Chis Escudero na dadalo. Okay na. Okay na. Okay na. Hindi lang natin malinaw kung ano ba to, nagkaroon ba ng pag-uusap, parang ganyan. So yun ho, mga kabrigada, dismayado si Senadora Amy dahil hindi raw pinirmahan ni SP Chis. Pero, actually, partner, may paglilinaw ngayon. Ito, papasok lang ng mga bagong statements ni Senate President Chis Escudero. Sabi ni Senate President Chis Escudero, ito basahin ko po verbatimly para malinaw, mga kabrigada. Sabi niya, for the record, I did not refuse to sign the contempt order of Ambassador Lacanilao. Senator Marcos released her statement and flaunted to the media her signed arrest and detention order even before I could see, much less receive a copy of it. So, ibig sabihin, hindi raw niya tinanggihan na pirmahan yung contempt order. Sinabi na tinanggihan, hindi pa nga raw niya nakukuha, hindi pa nakikita. Hindi pa na natanggap, Brigada Gabs. Kasi iniisip ko, Brigada Gabs, na baka naman may kasunduan. Kaya nga sinabi ko kanina na conditional attendance na sige, dadalo kami. Pero sa isang kondisyon na hindi kami iko-contempt at saka hindi kami pipilitin na sasabihin yung mga bagay na pwedeng maka-jeopardize doon sa pinag-usapan sa executive meeting, pwedeng i-invoke yung executive privilege. Yun yung una kong naisip eh. Pero ngayon, nilinaw niya na hindi naman pala niya natanggap hindi na pa nakuha. In-announce daw ni Senator Amy na hindi pinirmahan, hindi niya pa nga nakikita. So ito, mayroon pa siyang pahabol, partner. Sabi niya, ano pa? I urge Senator Marcos to refrain from using the Senate as a platform for her own personal political objectives. And to instead use her name, title, and influence as a bridge toward unity, not a wedge for division. Nagka-personalan. Parang sabi ni SP Chis, may mo gamitin itong institusyon natin para sa iyong interes. So may pakiramdam si Senate President Chis Escudero na parang nag-grandstanding itong si Senadora Amy Marcos. Ginagamit yung Senado para i-advance yung kanyang political ambition, yung kanyang pamumulitika. Parang yung lumalabas nun, Brigada Gabs. Correct. Pero hindi malinaw kung babalik ba si Senadora Marcos kay Senate President Escudero at i-hand over yung contempt order, pipirmahan ba niya? Ayan. Ito yung latest dyan, partner. After nung statement ni Senate President Chis Escudero, dun sa huling partner, may sinabi si SP Chis na binigyan niya ng show cause order sila Lacanilao. Kasi nga naman, hindi na nakarating daw sa kanya itong contempt order na kailangan pirmahan, pero in-announce na hindi niya na pirmahan. So, bilang tugon, ang ginawa ng hakbang ni Senate President Chis Escudero, naglabas siya ng show cause order laban kay Lacanilao. Yan. Parang ano lang, di ba? Parang yung sa mga COMELEC, di ba? Na pinagpapaliwanag nila. So, dito sa show cause order ni Senate President Chis Escudero, pinagpapaliwanag ho nila si Ambassador Lacanilao kung bakit hindi siya dapat i-contempt.
Ang nangyari dyan, parang step 2 ka na kasi may contempt order Parang bumalik ka na naman sa step 1. Di ba? Magsusukos order ka. Tapos, hindi i-contempt? magpapaliwanag. So kung hindi ka kontento sa paliwanag, Tsaka mo pala i-contempt ulit. Parang bumalik sa step 1 Kumbaga ba, bumalik ka dun sa una. So, nasa step 2 ka na may contempt order na Kasunod ng contempt order, syempre, warrant of arrest. Pero kasi nandun siya sa session hall, diretso na, kinulong na diretso. So, mangyayari ngayon, kasi nakalabas na, balik sa step 1. Step 1 muna tayo. Yun yung mangyayari dyan. Doon sa order ni Senate President Chis Escudero, 5 days, partner. Tama ba ito? 5 days ang kanyang ibinigay na so, deadline. upon receipt yan. Upon receipt. Mga kabrigada, 5 days yung kanyang ibinigay na deadline. Tapos, pag nagbigay na ho ng tugon, itong si Ambassador, doon pa lang daw ho i-determine ni SP Chis kung ano ba to, dapat pang i-order yung arrest niya sa Senate. Siyempre, pag-aaralan pa yun, Brigada Gabs, kung valid ba yung kanyang explanation, bakit hindi siya i-cite in contempt. Hindi ko maintindihan kasi ang show cause order, ano yan order na ikaw ay magpaliwanag kung bakit hindi ka dapat i-cite in contempt. Na-contempt na nga Na-contempt na nga Pero hindi pinirmahan. So medyo invalidated ba ang contempt order? Yun yung tanong dun Parang ganun Na supersede. Oo, correct ka dyan. Kasi nga, may bago na na kailangan mo magpaliwanag. So, wala nang visa yun. Wala nang visa yun. Yung unang contempt order. Baka yun na lang din yung ginawa ni SP Chis kasi nga... bakit mo naman pinawalang visa yun? Ano ba kami dito? Wala kaming kapangyarihan, wala kaming silbi na mga miyembro ng Committee on Foreign Relations. Baka naman nga ayun yung mag-reaction dyan ni Senator Amy. Pero may may pa doon may siningit pa doon na para wag mong gamitin yung Senado sa sa political interest mo, di ba? Pero titingnan natin yan kung magre-release din ba ng sagot dito si Senator Amy kasi medyo naging mainit na, medyo nagka-personalan na. Pero nagtataka ako, Brigada Gabs. Ano ang composition ng Senate Committee on Foreign Relations? It appears kasi na parang mga nandun para mga Duterte lahat Baka nagkataon lang, ikaw naman. Hindi. Diba, nandyan, siyempre, ang chairperson. Kaya nga tinatanong ko ang chairperson, di ba, si Senator Amy. Tapos isa pa sa mga lead ng chairperson, si Senador Alan Peter Cayetano. Na katandem, running mate. Dukay, di ba? Duterte Cayetano. Di ba? Running mate ni dating Pangulo Duterte nung tumakbo nung 2016, di ba? 2016. Tapos, siya rin yung Foreign Affairs Secretary before. Andun si Senador Bato. Alam naman natin, yung kaugnayan niya kay dating Pangulo Duterte. Si Senador Bongo, nandun din. Sino pa? Senator Robin Padilla. Nandun pa siya o nakitanong lang siya? Kasi kahit hindi member, pwedeng sumali. Pero walang voting power. Yan, di ba? Tawa nga ako kahapon dun nabanggit pa ni Senator Robin yung sa issue kay Joe Masison. Nabanggit niya pa yung issue ni Joe Masison diba? So, parang, ba't sa dami ng mga bansa, doon pa ninyo dinala sa isang bansa na naging pugad ng mga komunista. Diba? Yung mga comments, natawa ko doon sa mga comments Di ko to sinabi yung mga comments nabasa ko lang doon. Sabi nila, doon pa to si Senator Robin, pati ICC ni Red Tag. Natawa lang ako doon ang mga comments. Pero kayo ba mga kabrigada, anong basa ho ninyo dito sa contempt order na yan? Kasi yun na nga ho yung latest natin dyan, nilinaw na ni SP Chis na hindi naman pala niya hindi pinirmahan. Kaya nga yung tanong dyan, Brigada Gabs, dapat pa ba magpatuloy yan? Kasi nga, nagbabangayan na pati yung mga leader ng Senado. Di ba? Hindi na sila magkasundo. Yung contempt order ng isa, parang pinawalang visa. Indirectly, although aminin man nila o hindi, pero yung epekto ng show-cause order na yon parang na-invalidate parang napawalang visa yung contempt order. Kinontempt na yan, doon na Tapos ipagpapaliwanagin mo pa ulit kung bakit hindi dapat i-contempt. Kinontempt na nga Nagsisinungaling na nga misleading nga daw baka gano'n na lang yung naisip ng liderato ng Senado kasi nga naman, sinabi mo na na hindi ko pinirmahan, hindi ko pa nga nakikita. Ito na lang, gagawa na lang ako ng sarili ko. Baka gano'n na lang yung naisip ni SP Chis. Kaya mga kabrigada, magpapaliwanag saan? Yun, another question, Brigada Gabs. Kung magpapaliwanag, itong si Ambassador Lacanilao, isang committee siya magpapaliwanag.
Sa liderato ng Senado siya magpapaliwanag? Or baka magpapadala siya ng ng sulat or personal niya bang haharapin si SP Cheese kapag ganyan. Kasi nga, pag show cause order, di ba, dapat humarap ka, di ba? Papaliwanag ka. Yan ang committee. Ayun nga. Ano yung committee nyo mag-aaral doon sa reply on the show cause order? Or dediretso ba siya sa Office of the Senate President? Paano bang mangyayari dito? Ano ba nangyari doon? Nagmoto proprio ang Office of the Senate SP. President, di ba? Kaya babalik tayo sa unang tanong natin na, anyari? Kumbaga, sa Office of the Senate President, wala naman siyang experience doon sa kay Lacanilaw. Una, hindi humarap sa kanya. So anong basis niya na pagpapaliwanagin? Babalik pa rin doon sa kung anong naging asal niya doon sa loob ng Senate Committee on Foreign Relations. Parang babalik ka pa rin doon eh. Correct. Kaya marami tayong katanungan na masasagot sa tamang panahon. Ayan. Ang bahaging ito ay hatid sa atin ng Yummy-Vit ES3 Syrup. Simulang tuparin ang pangarap ng iyong anak. And stunting now!